Welcome back sa Fourth Estate, of course, proudly with Senator Gringo Honasan. Alam niyo po mga kababayan, lahat po ng guests dito, naghahabilin po ang Fourth Estate. Not because, galing po sa atin to, or galing sa studio, or mga network executives. Hindi po, galing po to sa taong bayan. At napapansin po namin, Senador, na before, naaalala ko po, nung kayo po nandun, that was during the 1990s and early 2000s, pag pinatawag ang isang resource person, halimbawa, taga-DFA po ako, pinatawag ako to speak up on something about foreign relations issue na ginagawa ng batas ng Senado. Ako'y proud na proud. Proud na proud yung mga tao noon, excited pa at nagpe-prepare na makapunta ng Senado at sinasabi nila sa buong kaanakan nila na atin ako sa Senado. It's an honor para dumating at magsalita sa Senado. But now, dahil nga po ang Senado ngayon, makipagdebate ka lang ng konti, tinataasan ka na ng mga boses ng mga senador, at nag-explain ka lang ng konti on a matter na expertise mo dapat, pero kung balahin-bahirin sila ng mga senador, na nakakahiya naman sa mga anak nila nanonood. Gaya po ng sinabi nyo kanina, at nasa internet po yan. Hanggang kaapu-apuhan nila ay mapapanood yan pag ni-research nila si Lolo Bush Serrano dyan po sa internet na nagsasalita at pinapahiya po sa Senado. Ang habilin po namin, sana kung pagbalik ninyo sa Senado ay maibalik ninyo ang decency and gentlemanliness, menschkeit ng mga senador sa mga resource persons na there is a sense of respect sa mga opinion ng ibang tao. Ang nagiging sitwasyon kasi, pag resource person, tanungin mo, meron ka ng mindset. Nakakahon na yung gusto mong sagot. Pag iba ang sinagot, galit ka. Wala akong tinutukoy. No? Yes po. Hindi ganun ang hearing. Kaya tinawag na hearing. Makinig ka. Kahit na hindi mo gusto yung sagot, yun ang opinion nila. Pinatawag mo. Hindi naman niya nag-volunteer, di ba? That's one aspect. Pero meron tayong, the Senate has its own set of rules. May committee on ethics nga tayo eh. Baka pwedeng i-activate yun para ipaalala sa ating mga butihing halal na senador na yung konting decorum, konting respeto sa isa't isa. Huwag na maghiyaan. Dahil, di ba? Kuminsan nga, ang napapahiya yung nagtanong. Dahil yung sagot, science-driven. Di ba? And data. Di ba? Kung nag-research siguro yung iba, no, yung mga staff at iba ang input, kung saan-saan napupunta, nawawala yung focus in aid of legislation. Dapat, after one hearing or several hearings or many hearings, may lumabas na decision kung aamyendehan ba natin itong batas, i-repeal o kailangan natin ng bagong batas. Diba? We're not even talking about the IRRs, implementing rules and regulations. Kaya ang dami nating batas na produkto ng compromise, ng pag-uusap, ng aregluhan, kasama na dyan yung General Appropriations Act, which we call the budget. Yes, speaking about the budget, pero just 10 seconds lang dun po sa pinag-usapan natin, even with fellow senators sa plenary debates. Because I was watching you before and Senator Kit at the debate on, I just forgot the bill, pero you were not combative. You were very, very, in fact, soft-spoken kayo pareho. And the debates of the Senate was like that before. Talagang may hinahon ng mga senador. One of the great aspect or virtue of a senator dapat marunong din makinig sa kapwa senador. Hindi lang sa kapwa taong bayan. At saka, may nabasa ako minsan. It is so liberating, Butcho, na talagang nakakapagpalaya ng kaluluwa at ng espiritu, ng utak at ng puso natin, pag kaya mong aminin na hindi mo alam lahat. Di ba? Ang problema kasi pag medyo nalagay ka na sa pwesto, akala mo di ba? Walking encyclopedia ka na. Marami tayong hindi alam. Marami tayong hindi kayang alamin. Di ba? Paano mo babasahin nasa utak at nasa puso? Yun naman tinatawag na integrity. Yung nasa isip mo, yung sinasabi mo at yung ginagawa mo may connect, walang disconnect, hindi magkakaiba. So that's one rule that we can try to impose to raise the quality naman of discourse, the national conversation. No?
para sa benefit. Hindi naman tayo nag-uusap po, diba? Let's say, kapwa tayo senador. Ang kausap natin dito, yung Taong bayan. yung taong bayan. Nakikinig. Sila makikinabang eh. Sila magbe-benefit. Sila magdurusa pag nagkamali tayo. At sila din ang natututong gumaya, especially sa mga kagawad, konsehal na nagiging gano'n na rin. Senator should be the primary example of... Butch, konsehal yan ha. Ako, ang primary audience para sa akin, yung susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan natin. Our next generation of national and global leaders. Kung ang nasasaksihan nila, di ba? Yung example, sa national conversation is medyo makikitid, insultuhan, personalan. Abi, pag naging presidente yung isa dyan, di ba? At complicated yan, ha? At sana maitanong mo mamaya, mayroon tayong strategic problem na ibig kong ilahad din, no? Nutrition. World Health Organization, ha? Ito, lumilis tayo ng konti, no? Sige po. Data Maganda po yan. are telling us, and we got this information when I was still in the Senate. 100 Filipino children namamatay, namamatay. Hindi nagkakasakit, namamatay araw-araw because of malnutrition. Bakit? Hindi natin napapakain ng tamang masustansyang pagkain yung bata from the ages of 0. Nasa sinapupunan pa, Butch, to 6. Okay? Dapat ang intervention, di ba? Paano tayo magnunutrition, Butch, kung yung nanay hindi maka-breastfeed ng tama dahil nawalan ng trabaho yung jeepney driver na asawa? I-suppose, isa dyan sa, we are raising a new generation of stunted. Sana stunted physically. Kung tamaan na yung utak. Kung isa dyan maging senador. Di ba? Meron na, marami na. Di ba? So yun ang mga implications dito. Seryoso ang pagiging public official. Yes, that's very serious kasi kung 100 a day, that's 31,000 a month. Sabihin mong mali yung data ng WHO, which is improbable, di ba? Sabi mo, 10 lang. I think that's the average. Okay. Ano ang data? Balik tayo sa data, di ba? Na kailangan na. Nasaan yan 10 yan? Yung 100 na yan, nasaan? Bakit sila? Bakit sila namatay? Saan probinsya yan? Para ang intervention, Butch, i-precise. Itong pakainin natin dahil gutom ito eh. Hindi pwede maghintay yan. Bakit po, Senador, ang ating education system napag-iwanan na? And most of our, sabihin natin, hindi ko nilalahat. Magagaling yung mga doktor sa Pilipinas, no? Pero most of the better ones are nasa abroad na po. Yes, and even the lawyers, even the engineers, kasi ang sweldo dito, halimbawa, kung engineer ka, 50K a month. Na average lang yung kumpanya. Pero pagdating ng abroad, 250 to 300. Hindi lang doctors, and, hindi lang lawyers, hindi lang engineers. Teachers, yes, teachers and nurses. Po. Ito naman ang policy decision, di ba? 14 million Filipinos scattered in 200 countries all over the world. Overqualified teachers and nurses raising the children of world leaders. 40% ng seafarers, Pilipino. Archipelago tayo, di ba? Kung tumigil magtrabaho ang Pilipino sa United Nations at sa Washington, pati yung seamen natin, babagal ang ekonomiya ng buong mundo. Ngayon, ang question, so policy na naman to. Just to emphasize kung gaano kaseryoso yung sitwasyon natin, no? Pababalikin na ba natin sila? Or hayaan natin na i-Pilipinize yung global community? Yung mga maliit na bata, anak ng world leaders, no? Marunong na mag-opo, nagmamano na. Not to mention the data that one can derive from bedroom, dinner conversations. Pag naipasa mo rito sa atin, mag-i-import daw ng 1 milyon na tonelada ng sibuyas galing sa atin. Abi, iakit natin ang konting presyo. Ito yung mga policy decisions na dapat pinag-uukulan ng pansin. No, imbis na... How ironic, Mr. Senator, na mga Pilipino nakakatulong sa ibang bansa. Pero dito dahil nga sa kakulangan sa pantustos ng araw-araw nila, they have to go abroad. Hindi. Ito mo ang trade-off, ha? Aalis, masaya. Di ba? Ihatid mo sa airport. Pagbalik, nasa loob ng kahon. Di ba? The dismantling of our basic political, social, economic, spiritual unit, the family. Nandun yung tatay at nanay. Ngayon, pilitin nating umuwi. Ang tanong sa iyo, ano darating namin yan? Magkano sahod? Kahit nakalahati lang.
Kaya ba natin ibigay yun? Totoo po yan. Policy decision. Yes, totoo Decisions. Ako, para sabihin ko po sa inyo yung experience ko, naging, ang tingin sa ko OFW, but although it was a white-collar job, sa Caribbean, kabaho po ako as political advisor to Prime Minister Roosevelt Skerrit. Akalain mo yun, I was the first Filipino to do that, political advisor. And yet dito, hindi tayo masyadong pinapakinggan. Kaya lang pumunta doon, actually sa pera talaga, dahil napakalaki ho ng sweldo. So, ang dami ko ho nakilala mga Pilipino doon, na mga engineer na talagang dapat pauwi na sila, kaya lang ayaw nilang umuwi dahil kahit wala na silang masyadong ginagawa doon, yung sweldo monthly, at saka yung pinadadali nila na kapag tayo sila ng mansyon dito. Sari-sari store. Yes. Nakapagpundar sa bahay at lupa. Lupa. At edukasyon ng mga Edukasyon. anak. Minsan advance na. So, yung sinasabi ni Senator Opley before na Filipino diaspora, Yes. na yun talaga mga Pinoy talaga, and OFWs right now, hindi lang 13 million Filipino, I think more than that. Ang nakakalat sa, will there ever be a time na magkakaroon tayo ng opportunity din sa ating bansa na, although wishful thinking lang yun. Coach, we cannot give what we do not have. So, maaring this will sound motherhood, no? Ano ang dapat natin ambisyonan? Cannot give what harmony in our families. Diba? Keep the families intact. Cooperation in our communities. Order in the state. Inclusive growth for the nation and security in our shores. Diba? Nagsasalita tayo rito eh. Pag tingnan mo yung pamilya ko may problema. How can I be credible to you? And ikaw lang ang kausap am I talking to an electorate audience, di ba? Paano sila maniniwala na I can make a difference kung yung sarili ko, diba? Hindi ako perfect, ha? Yes, Even our national heroes were imperfect men who together, ha? Laging i-emphasize ko, together, dreamed, fought, sacrificed, died for a nation that did not exist during that time. Sino tayo para higitan sila? Si Jose Rizal, di ba? 24/7 ang gwardiya sa Luneta. Ano ang information natin? Genius, di ba? Multi-talented, di ba? The pride of the Malay race. Chickboy. Chickboy. Yeah, no. Andres Bonifacio, firebrand, revolutionary. Mainit ang ulo. Naot maneuver ni Aguinaldo. Aguinaldo, binigyan ng pera para bumili ng armas sa Hong Kong, di ba? Ano ginawa niya sa pera? Mabini. Could not even walk. Sublime paralytic. Brains of the revolution. Together, itong mga imperfect men, national heroes, dreamed, fought, sacrificed, died for a nation that did not exist during our time. Tama po kayo. Well, you mentioned about family kanina, no? And I'd like to ask this for fairness sake sa mga naging guest po natin noon na mga senatorial candidates at mga senador. Ano ho ang view ninyo? Because right now, the family as an institution is being almost taken for granted by the proliferation of this social media na parang ang pamilya parang baliwala na, no? What do you think of divorce? And paano mo i-approach yan as a senator? Mabuti, tinanong mo yan. Define divorce. Define family. Ilang mga Pilipino ang nagsasama, di ba? 100, kalahating dosena ang anak. Ano ang i-divorce natin? Ito ba'y kasal sa simbahan? Kasal ba ito sa munisipyo? Di ba? O nagpunta lang doon sa bundok at yun na, di ba? Data-driven. Let's look at the facts. Ako, family, di ba? Bago ka magpakasal, kung magpapakasal ka, kung ikakasal kayo, mag-isip-isip ka. Wala itong recall mechanism. Wala itong default. Di ba? Sama kayo, anak kayo. Imagine the responsibility for building and strengthening our most formidable, basic, political, social, economic, and security unit. It all begins in the family. Pero balik ako. I am against divorce. Pero ang tanong sa isip ko ngayon, sa puso ko, Butch, ano i-divorce mo? Diba? Ano, kasal ba yan? Let the data speak for itself before we decide this in the halls of Congress. But as a matter of principle, I am against divorce. I am against dynasties, di ba? But let the data guide us so that we can make a rational,
informed, di ba? Intelligent, long-term policy decision. Ang impact nito, hindi ngayon, ha? Ang impact nito is generations forward. Yun. Population control. Di ba? Nagsama kayo, nag-holding hands na kayo, biglang 5 anak ninyo. These are the factors that we have to take into consideration before we make a decision through legislation. 21 years in the Philippine Senate. Probably more than siguro mga 40 years in public service than Senator Greg Honasan. With all this experience and all these data, information that you have, and you want to share sa papasok na Senado, what would be your role? This would be one of my last few questions. What would be your role in the Philippine Senate? Yung specific po na masasabi ninyong meron akong ihahain na batas na ganare, and then ito magiging role ko po sa Senado para po sa ating mga televiewers. Dahil dati akong sundalo, may advantage ako. No? Dati akong sundalo, ito po siya. Ito, hindi ito pagmamalaki. I have stood at the gates of Malacanang Palace in full combat gear without an invitation, except an invitation from my conscience. Okay? As attacker and defender. I've been there to defend, and I've been there to attack. Okay? Pero nung mga panahon na yun, hindi ko alam kung saan ko dadalhin. So, saan ako iikot? Ang advocacy ko, ang legislative, security. Security for government, security for our people, hagip lahat dyan. Food security. West Philippine Sea issue. Paano naging security yun? Paano naging food security? Kung hindi natin kayang protektahan yung mga mangingisda natin, na nangingisda sa teritoryo natin legally, morally, politically, di ba? Anong klaseng bansa tayo? Kaya nangingisda para pakainin yung mga pamilya nila. Hindi natin kayang protektahan. Food security. So security, that will be my main agenda. How do you achieve that? Land use, peace policy, disaster risk reduction. We have a 30-year development plan. Dahil nabanggit ko kanina, every 30 years, nagdodoble ang population natin. Security for our future population. Security for our children. Security in the streets. Security in government. Security in our church. That would be my agenda. I think, as a senator, pagbalik nyo, napaka-importanting mga bagay po yan sa darating na Senate. Pero, I am also, once upon a time, may kagawad. So, meron lang ho kaming naisipagbilin sapagkat yung aming show na sa Barangay Tayo, sa another show, 42,047 barangays are clamoring na sana yung nakabinbin sa Senate at Kongreso na Magna Carta for Barangays Act, making barangay employees regular employees of the government with income and benefits, sana silipin ninyo at magawan din ng paraan kung pwede nyo pong ma-propose. Huling habilin po namin sa inyo. You have my full support. Pero bigyan nyo ako ng pagkakataon para busisiin yun. Di ba? Dahil ako, ang maging approach ko dyan, at hagip rin yung Magna Carta for barangays, no? is look at the possible amendments to the local government code. Dinidevolve natin yung authority at responsibility. Alam mo, nakalimutan natin i-devolve. Ito, real talk lang. Yung pera. Ay, realistic ba yung sinesweldo natin sa barangay? Yan ang huwes. Yan ang pare. Yan ang barangay tanod, di ba? Yan din ang database natin. Butch, walang iskinita dito sa buong bansa na hindi natin alam ang nangyayari. Alam natin kung sino yung lalsenggo, sino nang bubugbong ng misis, sino yung mga hindi nag-aaral yung bata. Pangalan nga ng aso, alam namin, pag nangangampanya. Bakit? Ang pagitan, karton. Di ba? Yun ang database natin, yun ang frontline natin. We should digitize everything para makapag-decide naman tayo na maayos. No? But on the whole, no, I think the most important thing for me, pillars of national security kasi ang advocacy ko, no, is first, political unity. We can debate passionately. Huwag na tayo maging violent, no? Social cohesion, a sense of nationhood, di ba? And then, this will result in economic
prosperity. Okay. Di ba? Dapat iniisip natin ito para maintindihan natin yung May kasabihan, di ba? Our children are our future. I will tweak it. Our children, they are their own future. Pag future nila, wala na ako eh. Wala na tayo. Di ba? What do? We show them by example how to be brave, how to be dependable, how to love your country, how to start with your family, how to start with yourself. Diba? Ganun ang iniisip ko. Kapag future nga nila, wala na tayo. Diba? So again, together, always together as a people, one flag, one nation. Diba? One people. We dream hard. So, ang harap we pray hard. Diba? Pero baka sabihin naman ng God, dream kayo ng dream, pray kayo ng pray, hindi mo kayo nagsisikap. Dream hard, pray hard. Together, work hard. From the old school Philippine Senate, the very intellectual and the very mercurial past senator, and hopefully ay maibalik natin sa Senado, Senator Gringo Honasan, any last messages or program or project na hindi ko po na ilabas sa inyo, any last message sa ating po mga televiewers, sa ating po mga kababayan? Well, unang-unang Butch, you ask the right questions, then I'll respond. So, that triggers the whole thing, no? Nasabi ko na kanina, no? Ang message ko lang sa ating mga kababayan, kailangan talaga magkakasama tayo rito, Di ba? Kaya, mabigat ang kalooban ko dun sa mga nasa air condition, abroad, di ba? Tapos batikos ng batikos, umuwi kayo rito. Magtulungan tayo rito, no? Para we can together build this. Sayang itong bansa natin, di ba? So again, uulitin ko, together as a people, one nation, under one flag, dream hard, pray hard, and work hard for our most precious and strategic resource, our next generation of national and global citizens and leaders, our children, who are much better than us. Maraming salamat po. Ang takeaway po natin, under one flag, Senator Gringo Honasan. Butch, sasabihin ko lang, no? Pag tinanong kayo, paano ba kami makaka-relate dito? Sino ba kailangan kausapin namin? Huwag na kayo sumagot verbally. Gawin na lang ninyo ito. Yes, sir. Ito po, tayo. Under one flag, heart. Kaya po, maraming salamat po sa inyo for another, sinamahan nyo kami for another episode of The Forte State. Ang last message po namin, dadaan pa po, marami po pong dadaan ng mga senatorial candidates din sa ating pong munting palatuntunan. Sana po siriin nating mabuti ang kanilang mga programa. Vote wisely pagdating ng May 11, 2025 national and local election. I'm Butch Serrano, and this is The Forte State. See you next week.